Hello mga Jo, kumusta po kayong lahat dyan sa atin? Ako ito, madaling araw na naman. Dilim-dilim pa. Papunta sa work. Last day of work ko na today. Last day na. Ano ngayon dito? Thursday, September 28. Last vlog ko na ito na nandito sa bus station. For now. Kasi magpapahinga muna ako sa work yung buong October. I-rest ko yan. November na ako ulit work. Nag-apply na din naman ako sa iba at meron na ako mga na-interview na ako. Sa mga interviews ko, tinanong ako kung kailan ko gusto mag-start. Ayun, sinabi ko November na. Para yung buong October, focus ako sa paglilipat natin. Kasi maglilipat na nga kami ngayong weekend. At nandito na ang bus ko. Mamaya ko na kay Chikahan. Yan na ang aking bus. Sakay muna. At as usual, ako na naman mag-isa sa bus. Dito tayo upo. Para malapit tayo sa exit. Para kahit makatulog man ako ay hindi tayo masyadong magmamadali. Hoy! May kasama na tayong isa sa bus. May pa-sound sa bus. Hindi ako maka-vlog. Sana maka-vlog ako doon mamaya sa work. Tignan ko lang kung maka-vlog ako. Sobrang busy. Sabi ka, bags ko. Ganyan talaga pag meron pang baby sa bahay. Wala masyadong sleep. Pero mabilis lang naman ang na yan, ang stage na yan. Newborn, tapos infant. Yung ganyan na stage, mabilis lang. Kaya, okay lang. No problem. Si Kenneth kasi nagigising pa ng 2 to 3 times sa gabi. Pero, siya, 2 times na lang dumidede. Minsan, yung 12 ng madaling araw, ganyan. Tapos, or 11 ng gabi. Tapos yung susunod niya na dede ng 4 or 5 na madaling araw. So, gano'n yung niya ngayon, yung routine niya ngayon. Ituloy ko na lang vlog ko mamaya sa work. Kasi may pa-music dito sa bus. Dito na tayo sa work. Kuha muna tayo ng ating uniform. Oh, it's a little bit cold today. Not today, also yesterday. Dito kami kumukuha ng uniform. Oh, dito sa baba, be careful. They can be so sharp. So, dito may mga t-shirts. Ayan, at saka mga long sleeves. Para kapag medyo malamig. Kuha lang ako ng polo shirt ko. Kuha lang ng damit dito. Tapos sa taas, magbihis. Panik na ako. Baka maliit pa tayo. Last day natin, so maliit pa tayo. Magkape muna tayo. Kasi meron pa naman akong mga nalalabing ilang minuto. Lumipat ako dito kasi nga busy yung nandito sa canteen sa pagpe-prepare ng mga kape tsaka tea. Tara, pasok muna tayo. Last day. At tapos na ang work. Dito na naman ako sa cellphone ko nagba-vlog. Nandito kami sa KFC ni Rina. Hi Rina. Kasama niya si Ken. Kain muna kami dito sa KFC bago uwi. May regalo sila sa akin sa work. Papakita ko sa inyo mamaya. At ang Ate Zoe nandito din. Ate Zoe! Come here. Go. Hi! Shakma, hello! Hello! How are you? Good. Busy siya dito kasi dito sa KFC may sila
Maliit na playground. Busy siya dyan. Woo! Careful! Kami lang nandito. Hinihintay pa namin si Daddy Teban at ang asawa ni Rina. Kinuha yung ano namin, order namin. Asan ang Zoe? Go, Zoe! Sige. Kain lang kami saglit. And then, uuwi na. Sakto lang kami nagkayayaan ni Rina kasi nga, ano ngayon, last day ko nga. Tapos, nag-gaya ako sa kanya na pumunta dito sa city. Tapos, sakto, sunduin siya ng asawa niya. Kaya, ayan, kain muna kami bago uwi. Eh, ang Butis favorite ang KFC. Good sa ate. Mag-slide pa daw ang Zoe. Hi, Ken! Gusto ka na niya, Rina? Hindi na siya nag-iyak. Ken! Gusto niya man ang labas? Ken! Naaliw siya sa labas. Uy! Wow, pogi naman! Pogi naman ang baby namin. Inaaliw lang ni Rina. Nagpa-practice na siya kasi malapit na yan mga anak. Nag-ano tayo? Nagdrama. Oh. No po naman. Wow, pogi naman ang ring bearer. Ring bearer daw ang peg mo today. Na. Ay, naggagalit na. Nagdadrama lang siya. Amin na. Iba yung galit niya. Oh, Kasi dito iyak na. talaga siya. Oh, dito. Ay, wow. Ito ng yaya mo. Awang-tawa. Tawang-tawa sa yaya. Okay lang. Maging ganyan din yung sitwasyon ko. Nandito na ang yaya mo. Ang yaya mo. Ang yaya ng lahat. Sama daw kay Rina? Sama daw. Marunong na to sumama, oh. Oh. Oh, matindi. Napilitan lang. Kasi wala naman siyang choice. Si Rina lang man nandito. Hala ka, Rina, oh. Hala. Hala, kawawa naman. Oh, mag-iyak talaga siya. Gusto ko lang. Ang ganda ng view dito sa KFC sa taas, oh. Para kang nasa abroad dyan, Rina. Para kang naka-abroad. Hala ka, pinaiyak. Kasi malapit na siya maunto kaya hinila ko eh. Ayaw naman niya. Hindi talaga kasi yan sanay sa mga ibang katulong. Sa isa lang. Sa isa lang. Oh, sa yaya lang niya. Oh. Diba tumigil sa kanyang yaya? Nandito na si Win mo na. Nandito na ang daddy. Kain muna kami. Nasa bahay na tayo, mga Jo. Kalat na naman ang ano ko. Pasensya na po sa aking background. Dahil last day na natin sa work, binigyan tayo ng pa-bouquet. Oh, super nice, diba? Ganda ng color. Super nice naman. And super bango. Ayan, matagal din ako dyan sa work. 5 years ako dyan. Dumating ako dito ng December 2017. Tapos 2018. 19, 20, 21, 22, 23. Yan. 2018, nagtrabaho na ako dyan. Hanggang ngayon nga, 2023. Super nice. So, 5 years ako doon. Ito ang gift nila sa akin. Tapos, meron pang binigyan nila ako ng halaman. Ayan, oh. Super nice din. May bulaklak din siya. Super cute. Ilabas ko to mamaya. Parang panglabas yata ito. Magandang paano yan. Pa-welcome. Ay, talaga. Paano. Tapos, binigyan pa nila ako ng isang ganito. Yung mga kasama ko sa trabaho, ito sa work mismo, sa company. Tapos, itong plant at saka ito galing from yung mga koleka ko. Wow! Chocolate! Ayan. Super thankful din naman ako sa work ko na yan. Talagang super flexible ng work. Pag sinabi mo na may sakit ka, ganyan, papayagan ka agad nila. Tsaka kapag may emergency ka sa mga anak mo, ganyan, sobrang flexible ng trabaho. At tsaka hindi naman talaga ganun nakakapagod yung work, as in. Meron mga times na sobrang nakakapagod, pero most of the time, hindi naman ganun
As in na pagod na pagod ka. Pagod lang ako kasi sa biyahe ko. Kung lilipat kami ng bahay nga, hindi na ako pwede doon mag-work kasi napakalayo na. Kaya alis na talaga ako. Lagay ko muna ito sa vase. Ang Kenneth pinatulog na ng daddy. Actually, kadating namin, dumede na siya. Tapos natulog na. Nakuha naman ni Rina ng kapuranggit. Thank you so much, Rina, sa padina. At saka sa asawa niyang si Johannes. Kasi sinamahan ko din si Rina. Naghanap siya ng regalo para sa ano niya. Pamangkin. Tapos sinabi ko sa kanya yung mga ano nga. Na kung naalala ninyo, nung buntis ako, yung mga nakukuhang mga box na libre sa mga tindahan. Yung mga box na merong mga gamit pang bata, yung ganyan, gamit pang buntis, yung ganyan. May vase ako dito. Ang cute, tingnan nyo. Super nice, diba? Lagay ko sila dito. Kuha muna ako ng water. Super cute. Para siyang malaking ano. Lalagyan ng wine. Pero ano siya, vase. Dahil today ay Thursday, dahil bukas ay 29 ng September, so bukas makukuha na namin ang susi. Pero before ata namin makuha yung susi, titingnan namin ulit kasama yung isang, ang tawag dito, agent, yung bahay. I-check muna lahat, kung okay ang lahat. And then once na na-clear na yon, makukuha na namin ang susi. Doon ako magpapasok ng, sabi nyo nga po sa mga comments sa vlog natin kahapon, asin, mostly sa inyo, asin, bigas, asukal, at saka tubig. Ayun, kung meron daw kami mga, ano yan, santo-santo, pwede rin yan. Unang ipasok, tapos meron pa mga barya, ganyan. Gawin namin lahat, if possible, gawin namin lahat yan. Meron nata akong santo dito, pero maliliit lang. Super nice, oh. Tapos, asa na ba? Itapon ko muna to. Asa na ba ako? Yun nga yung mga unang ipapasok sa bahay. Hala ka, parang anong, malaki siya masyado, oh. Putulin ko ng konti itong mga stem, siguro hanggang dito. Para magkasya siya dito sa aking vase. Kasi medyo mahaba at maliit ang aking vase. Tapos ano pa ba yung mga unang ipapasok? Meron pang nagsabi sa inyo na hindi ipapasok. Meron nagsabi sa inyo na dapat full moon. Tapos meron pang yung dapat yung lilipatan na date ay pag pinagsama ang number ay 8. Yung ganon. Meron din akong mga nabasa. Yung pampaswerte. Kasi kung kukunin namin yung susi bukas, malamang bukas na din namin ipasok yung ano nga, yung mga bigas, yung ganyan. At sabi nga ninyo, wag nang gagalawin yun at ilalagay lang sa isang parte ng bahay. Anyway, tignan ko pa ano kaya ang unang ipapasok. Swerteng paglipat ng bahay. Pumili ng isang maswerteng araw ng paglipat. May nagsabi na full moon or new moon, parang ganyan. Ano ba bukas? September 29 bukas din birthday ng Mama B. Ayan. Happy birthday, Mama B! Ano na siya bukas? 53. Napakabata pa, di ba? 53 moon face. Full moon. September 29 is a full moon and it is a special one. Not only will it be the 4th successive super moon of 2023. Super moon pa bukas. Wow! Maswerte kami bukas kami lilipat according dito. It's the final super moon of the year. Last super moon na pala bukas. Sakto tayo sa ating paglipat. Super nice. Sakto yan kasi may nag-comment din po sa inyo na lipat dapat kami sa full moon. Which is full moon naman. Bukas. Tapos ano pa ba ang mga pamaihin? Pangalawa, lumipat
bago ang paglubog ng araw. Yes, kasi lilipat talaga kami umaga. Ang plano talaga namin. Hala, sabi ko, ikakat ko itong bulaklak, saglit lang. Nagbasa na ako dito. Pangatlo, linisin mo na ang bahay at buksan ang mga pintuan at bintana ng 2 o 3 araw upang ang ventilation ay magdala ng matagumpay na hangin. Okay, pang-4, kung maaari, mas mabuti kang mag-ingay muna ng gamit ang iyong speaker upang maitaboy ang masamang espiritu bago ka lumipat ng bahay. Pang-5, ang mga kasangkapan na ililipat sa bagong bahay dapat hawakan mismo ng mga miyembro ng iyong pamilya. Okay. Tapos pang-6, yung mga items nga na ihahanda. Bigas na may 80 to 100% ang laman sa loob. Magdala rin ng inuming tubig. Garapon na may asin. Punong asin sa garapon. So, asin lang, walang asukal pala. So, asin, garapon, tapos tinapay. Meron ding tinapay. Gawin ko yun, tinapay. Daddy! Nakikinig ka ba? Pati tinapay. Isama rin ang mamahaling damit. Hala! Dad! Wala akong mamahaling damit. May mamahaling damit ba? Paano ba? Paano yung mamahaling damit? Na nakapak sa maleta para sa kahulugan ng masaganang damit para sa buong buhay. Okay. Bago yun sa akin Pang-7, magdala ng mga bagong unan para sa iyong bagong tahanan. Balak ko naman talaga magbili ng kahit 2 bagong unan lang. Maglagay ng isang pulang packet or ampaw na may perang papel na nagtatapos sa 0, 50, 100. Ayan, meron ako nito. May, 20 at saka 10. Pwede na yun. Sa ampaw. Wala kaming ampaw. Pwede naman siguro yung envelope, no? Para sa maswerteng kahulugan ng pag-unlad para sa buong buhay. Magtingin nga ako ng ampaw. Baka meron sa taas. Pang-8, sa araw ng paglipat, i-on ang mga gripo upang patakbuhin ang tubig ng dahan-dahan. Para sa kahulugan ng napakalaking kapalaran. Magagawa natin yan. Okay. Pang-9, pailawan ang bagong bahay. Okay. Pang-10, maghanda ng isang bagong daspan at walis na may pulang tela or pulang laso at linisin ang bawat sulok hanggang sa gitna ng bahay. Okay. Pwede natin gawin ang mga yon bukas sa paglipat. Mga iilan. Oh, ano po yon? Ano po yun, anak? Oh, napano si Daddy? Dito? Ang ate Zoe nandito pa, hindi pa natutulog. Ano yan? Ano po yun? Hindi. Hindi ka po. Hindi po. Hindi po. Ako. Inaantok. Inagato. Antok. Antok. Pero oras na po ng pagtulog mo. Ate, you must sleep now. Look at the flowers. Sanay. Na? Hindi. Dali, putulin ko lang to din sama ka kay mami, ya? Okay, sige po. Putulin lang ni mami ito saglit. Go there ka muna kay daddy. Saglit lang, putulin ko muna itong mga bulaklak. Ayoko siyang tanggalin dito sa pagkatali kasi nga baka bumuka naman siya ng todo. Saglit ha, putulin ko muna. Naputol na natin siya. Ilagay ko na dito. Super nice. Ayan na siya, guys. Oh, ayan na siya, mga Jo. Super nice niya, oh. Diba? Lagyan ko ng food kasi meron siyang kasamang food flower. Flower food. Parang
Dagdagan ko pa ng tubig, no? Look. Konting tubig pa kaya. Konti pa. Sige, kalat ko siya ng konti. Yan. Ito sana yung gagamitin ko kanina, kaya lang masyado siyang maliit. Super nice niya. I-dissolve muna natin siya pala. End ko na po ang ating vlog po for today. Sana po ay nagustuhan ninyo ang ating vlog. And if nagustuhan po ninyo, nagbay na kasi Zoe. And kung nagustuhan po ninyo ang video na to, please don't forget to like, share, and subscribe na po sa aming channel. Thank you all for watching. See you all next time. Bye! Bye!